Bilang personal na yaya ng anak ko, hindi lang dapat mahusay sa pagluluto at gawaing bahay, ang pinakaimportante ay marunong sa psychological counseling. Kayong lahat ay ang mga piling elite mula sa isinagawang audition. Ang huling hakbang sa interview na ito ay ang makipagkita sa inyong employer. Sino ang gustong mauuna sa inyo? Ako, marami na akong karanasan. Matanda ka na. Hindi gaya naming mga kabataan ang lakas mo, kaya ako na ang mauuna. Lalaki lang ang tunay na nakakaintindi sa kapwa lalaki. Silang lahat ay wala pang sinabi sa akin. Sumama kayong tatlo sa akin. Isang yaya na may 8 milyong pisong sahod kada taon. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang pagsisilbihan ko. Magmamasid muna ako bago magdesisyon. Napakasuka-suka. Kahit gaano pa karaming pera, hindi ko kaya ito. Sira ulo. Napakasira ulo talaga. Saan ka naman makakakita ng ganyang klasing bata? Sobrang hirap niyang pakisamahan. Sumuko na silang lahat? Eh ikaw? Naghihintay pa si nanay ng pera para sa pagpapagamot. Hindi ako pwedeng sumuko. Kaya ko ito. Sumunod ka sa akin. Miss Sue, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na po. Nagpapanggap ka pa. Kung hindi dahil sa iyo, matutumba ba si Miss Sue? Ilan na ba ang tinakot mo ngayong buwan? Sinabi ko na sa inyong hindi ko kailangan ng katulong, lalo na yung mga may kakaibang ugali. Hindi naman ako. Ay, oo nga pala. Talagang may kakaiba akong ugali. Gustong-gusto ko rin na mag-alaga ng mga lalaking katulad mo. Ikaw! Kaya palang tapatan ng batang ito ang anak ko. Sige na, Miss Sue, pipirma na tayo ng kontrata. Sige po. Dati ay isang mahusay na atleta ang anak ko, pero dahil sa mga nangyari, naging ganito na siya ngayon, medyo naging bugnutin siya at hindi pa matatag ang kanyang emosyon. Para maiwasan ang aksidente, itinago ko ang maraming gamit sa bahay. Kahit na regular ang pagbisita ng doktor para suriin siya, kailangan pa rin niya ng makakasama sa tabi niya. Dati pala siyang atleta. Siguradong napakahirap nito para sa kanya. Miss Sue, huwag mo siyang iiwan ng higit sa 20 minuto. Sige po, tita. Bukod sa pagsama sa kanya, may kailangan pa po ba akong gawin? Kung maaari, subukan mong pasayahin siya ng kaunti. Pumasok ka na bukas. Sige po. Para mapasaya siya, kailangang mas masiyahin ang suot ko. Ano? Magpapakilala lang ako. Ang pangalan ko ay Su Xiaomo. Simula ngayong araw, ako na ang bahala sa pang-araw-araw mong buhay. Ang dilim dito sa loob, nakakasakal na, bubuksan ko ang kurtina para makapasok ang hangin. Xingchen, okay ka lang ba? Gusto ka naming dalawin ni Liang Shu. Gupitan mo ako. Ang bigla naman? Ang gunting ay nasa loob ng cabinet. Kunin mo na rin pati ang pang-ahit. Patay, hindi talaga ako marunong maggupit ng buhok. Pero ito ang task ko sa unang araw ng trabaho at kung hindi ko man lang ito magawa. Maupo ka lang at huwag kang gagalaw, ako na ang bahala. Ang ganda talaga ng mga mata niya. Tapos ka na bang tumitig? Anong? Ito ang pinaka-trending na gupit ng lalaki ngayon, yung tinatawag na Korea, side part style.
Huwag kang magmadali, hindi pa ito tapos. Siguro ang masyadong trendy na gupit ay hindi bagay sa'yo. Hahanap muna ako ng barbero para sa'yo. Wag na. Ako na lang ang gagawa nito. Hindi ko akalaing ang gwapo niya pala matapos siyang magpagupit. Xingchen, nandito kami para dalawin ka. Xingchen, Napakagandang babae. Nagpagupit ba siya dahil dumating ang babaeng ito? Higit 1 taon tayong walang ugnayan. Tapos bigla kang susulpot dito. Anong kailangan ni Miss Lu? Xingchen, patawad. Nabalitaan ko na hindi mo pa rin matanggap ang nangyari. Naparito ako para sabihin sa'yo na ikakasal na ako. At ano ngayon? Xingchen, nakalipas na ang lahat. Hindi ba natin pwedeng kalimutan ang nakaraan at mamuhay ng maayos? Simula noong maaksidente ka, siya na ang laging tumutulong sa akin. Problema niyo na yan. At wala na akong pakialam doon. Gu Xingchen, anong klaseng ugali yan? Pumunta rito ang asawa ko para lang payuhan ka. Sa kalagayan mong yan, paano mo mabibigyan ng kaligayahan si Waning? Gusto mo ba siyang maging katulong mo habang buhay? Kaya pala inagaw mo siya. At piniling alagaan ng girlfriend ang sarili mong kaibigan? Dati tayong magkasama sa koponan. Lagi mo akong nilalamangan noon pero nandaya ka lang naman pala. Talagang nanonood ang langit. At ginawa kang lumpo. Halatang pumunta lang sila rito para manginis. Sobra na ito. Ngayon, sa akin na ang titulo. At sa akin na rin si Waning. Ikaw? Masyado kayong nagmamayabang? Para kayong mga palakang nag-iingay lang sa gabi. Xingchen, sino siya? Ako ang girlfriend niya. Bakit? May problema ka? Ako ang girlfriend niya. Bakit? May problema ba? Xingchen, kailan ka pa nagkaroon ng girlfriend? Nagpapanggap lang iyan. Lumpo na nga siya pero nakahanap pa rin ng girlfriend. Mukha siyang Smurf sa suot niya. Hindi ko akalain na ganyan na pala ang panlasa ni Senyorito Gu. Mukha kang alien at marunong ka pang magsalita. Nakakamangha talaga. Miss, hindi ka ba natatakot bangungutin dahil alien ang pinakasalan mo? Ikaw, May dumi sa loob ng bahay mo. At lilinisin ko lang iyon. Aalis na kami ni Aksu. Inaanyayahan ko kayong dalawa na pumunta sa kasal ko. Sandali. Ang galing ko kanina. Hindi ba? Paano mo ako gagantimpalaan? Hoy, hindi ganoon. Sila ang nagpagalit sa iyo. Bakit sa akin mo ibinubuhos ang galit mo? Sinabi ko bang makialam ka? Lumayas ka. Sobra na siya. Tiyakin, hindi ko na po kaya ang trabahong ito. Patawad po. Inapi ka ba ng anak ko? Hello? Ano? Sumuka ng dugo ang nanay ko. Nay. Nay. Ang sakit ng nanay mo ay palala na ng palala. Kahit ang mga espesyal na gamot ay hindi na tumatalab. 2 taon na ang nakalipas mula noong operasyon niya sa cancer sa tiyan. Maayos naman siya noong una. Bakit bigla na lang itong lumala? Dapat ay magpapatuloy siya sa chemotherapy. Kasalanan ito ng tatay mo. Dahil wala akong silbi, wala na akong pera para ipagamot ang nanay mo. Tay, wag niyo na pong masyadong sisihin ang sarili niyo. Ako ang walang silbi. Dahil hindi ako nakapag-ipon ng pera para pagsilbihan kayo. Siyaw mo, huminto ka na sa pag-aaral para magtrabaho para sa amin. Kaming dalawa ang naging pabigat sa iyo. Kailan ba talaga kayo aalis? O balak niyo pa talagang mamalagi rito sa bahay ko? Hipag, naubos ang lahat ng pera namin sa pambili ng gamot ng asawa ko. Sa ngayon ay talagang gipit kami. Maaari mo ba kaming bigyan ng kaunti pang panahon? Kapag nagkapera na kami, lilipat agad kami kapag nakahanap na ng mauupahan. Kuya, 2 taon mo na itong sinasabi.
Kailan ka pa ba magkakapera? Tito, may iniwang bahay si Lolo bago siya pumanaw na dapat ay hinati sa inyong dalawa. Nasaan na ang bahay? Ang bahay? Bakit pa ititira ang ganyang kalumang bahay? Matagal na itong naibenta. Naibenta? Nasaan ang pera? Bagay ito ng mga matatanda. Bakit nakikialam ang paslit na ito? Umalis ka rito. Kahit na mura na iyon, nagkakahalaga pa rin ang bahay na iyon ng 1,500,000 piso. Ibinenta ninyo ng palihim ang bahay at ibinulsa ang pera. Huwag ninyong kalimutan na may parte rin ang tatay ko roon. Isang malaking biro. Lalaki ang Xiaohu namin, ang tanging magpapatuloy ng pamilya Su, syempre ang pera ay dapat na mapunta sa apo. Alangan namang ibigay ko sa isang paslit na katulad mo? Tama. Tatay mo mismo ang voluntaryong sumuko noon. Hay, hindi naman namin siya pinilit ah. Tay, totoo ba iyon? Tay, nawawala ka na sa wisyo. Palagi mo na lang silang pinagbibigyan. Kailan ba nila inisip ang nararamdaman mo? Tumigil ka. Hinayaan ko kayong tumira rito ng 2 taon. Malaking pabor na iyon sa inyo. Ngayon at ikakasal na si Xiaohu at kailangang ayusin ang bahay na ito bilang bagong tirahan, lumayas na kayo agad, bago pa maantala ang araw ng kasal. Hipag, bigyan mo pa ako ng 2 araw. Maghahanap lang ako ng bahay na malilipatan. Huwag mo akong lokohin. Ilang beses mo na bang sinabing maghihintay ako? Wala nang silbi ang kahit anong sabihin mo ngayon? Lumayas na kayo ngayon din? Nagkukunwari ka pang hindi nakakarinig ha? Hoy, Hipag! May sakit pa ang asawa ko. Hindi niya kayang makipaghatakan. Ikaw, bitawan mo ang nanay ko. Tabi. Xiao mo. Xiao mo. Anak, okay ka lang ba? Lilipat na tayo agad pagkalipas ng 1 oras. Sige. Bibigyan kita ng 3 oras. Ngayong gabi ay lilinisin ko na ang bahay na ito. Anak, saan tayo kukuha ng pera sa ganoon kailing na panahon? Tay, huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Tiyakin. Pasensya na po. May nangyari sa bahay kaya hindi ko nasagot agad ang tawag nyo. Anong nangyari? Nagsusuka ng dugo ang nanay ko dahil sa kanser sa tiyan at kukunin na rin ng mga kamag-anak ang bahay namin. Pumunta ka rito sa akin. Huwag lang kayong tumayo riyan. Tay? Nay, upo na kayo. Ito ang bago nating bahay. Kumpleto na ang mga gamit at pwedeng-pwede na tayong tumira agad. Anak, saan galing ang bahay na ito? Anak, kahit mahirap lang tayo, huwag kang gagawa ng masama. Ito ang 7,000,000 at 800,000 piso bilang paunang bayad. Kunin mo ito para maayos ang mga problema mo. Salamat po, Tia. Napakalaki nito. Hindi ito malaki. Tutulungan kitang lutasin ang lahat ng iyong mga problema. Isa lang ang hinihiling ko. Sana ay mapagpasensyahan mo ang anak ko. Siguradong iniisip ni na tatay at nanay na naging kabit ako. Kung sasabihin ko sa kanila na ganito kalaki ang kikitain sa trabahong ito, ay tiyak na hindi sila maniniwala. Mabuti pang huwag na lang akong magsayang ng laway na magpaliwanag. Tay, Nay, ang bahay na ito ay kay Zhang Xiaoyu na laging nasa ibang bansa at dahil magkaibigan kami ay pwedeng-pwede kayong tumira rito ng walang alalahanin. Totoo ba? Kapag nagkapera na ako ay lilipat din tayo. Okay ba? Sige. Anak, kumusta na kayo ni Jiang Nan ngayon? Kumusta na kayo ni Jiang Nan? Kaming dalawa. Ay ayos lang naman. Mabuti naman kung ganoon. Hindi na rin kayo bata, kaya dapat nyo nang asikasuhin ang kasal nyo. Ay naku, huwag kayong magmadali. Huwag na po kayong mag-alala. Mayroon pa akong interview. Aalis na muna ako. Sige, lumakad ka na. Kailangan ko nang magmadali para pagsilbihan ang donyong iyon. Jiang Nan, anong ginagawa mo rito? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko at 1 linggo na tayong walang balita pero hindi ko akalaing nakatira ka na pala sa isang mamahaling subdivision. Sinusundan mo ba ako? So Xiao mo, anong ibig mong sabihin? Ilan pang mga bagay ang itinatago mo sa akin? Alam mo naman na araw-araw akong nag-apply ng trabaho at may mga interview. Alam mo ba kung ilang trabaho na ang nasira mo dahil lagi kang tumatawag sa video kapag may interview ako? Bakit hindi mo pinuntahan ang mga trabahong inirekomenda ko sa iyo? Anong klaseng mga trabaho ba ang ibinibigay mo sa akin? Ha? Operator ng crane, trabahador sa katayan, at driver ng malaking truck. May problema ba roon? Mahirap man iyon pero malaki naman ang kita.
3 taon na tayo at nagmamadali na ang mga magulang ko na magpakasal tayo para magkaapo na sila. Hindi pa ako makahanap ng tamang trabaho sa ngayon. Kaya dapat isipin mo naman ang kinabukasan nating dalawa. Wag na lang. Maghiwalay na tayo. Su Xiaomo, huminto ka. Bitawan mo ako. Anong ibig mong sabihin? Nagmamadali kang makipaghiwalay sa akin dahil may nahanap ka na sigurong iba. Bakit ka lumabas sa subdibisyong ito? Ipaliwanag mo ito sa akin ng maayos. Hello? Su Xiaomo, nasaan ka? Ako? Su Xiaomo, nasaan ka? Ako? Pauwi na ako. May inaasikaso ako sa labas. Hindi ba't sinabihan na kita na huwag siyang iiwan ng mahigit sa 20 minuto? Hindi ko matawagan ng anak ko ngayon. Nangyari na ito noon. At ang naging bunga nito, bumalik ka na agad para tingnan siya. Sige po, tita. Su Xiaomo, hindi ka makakaalis hanggat hindi mo na ipaliliwanag ng malinaw ang lahat ngayon. Naku, wala na akong oras para makipag-usap sa iyo ng walang saysay. Lumabas ka. Hoy, bitawan mo ako. Xingchen, patawad. Ikakasal na ako. Mananatili tayong matalik na kaibigan habang buhay. Tama. Matalik na kaibigan habang buhay. Huwag mo akong pigilan sa pagliligtas ng tao. Dapat nang matapos ang lahat. Lumabas ka riyan. May sunog. Gu Xingchen. Gu Xingchen, nandito na ako para iligtas ka. Gu Xingchen, okay ka lang ba? Gu Xingchen, gumising ka. Huwag kang mamatay. Gu Tumigil ka na Xingchen. sa pag-alog. Mawawala na ako kapag pinagpatuloy mo pa ang pag-alog na iyan. Tinakot mo ako ng husto. Buti na lang at ayos ka lang. Nagsusunog ka ba ng mga litrato? Ano pa ba sa tingin mo? Tinakot mo talaga ako. Akala ko kasi ay may gagawin kang masama sa sarili mo. Pasensya na, hayaan mong punasan kita. Su Xiaomo. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin. Su Xiaomo, gusto ko munang lumabas at maglakad-lakad. Su Xiaomo, nagbago na talaga ang isip mo. Su Xiaomo, ang galing mo talaga. Para sa pera, pumatol ka pa sa isang pilay. Jiangnan, sinusundan mo na naman ba ako? Hiwalay na tayo, kaya pakiusap, umalis ka na. Sige, makikipaghiwalay ako kung babayaran mo ako. Su Xiaomo, ayusin mo muna ang personal mong buhay bago ka pumasok sa trabaho? Opo, boss. Ang pilay na ito ay boss pala. Jiangnan, manahimik ka. Kapag nagmamahalan ng dalawang tao, ang lalaki ang bumibili ng kung ano-ano para sa babae. Pero ikaw, kinuha mo pa ang cellphone ko para mag-installment. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa rin tapos bayaran ang utang na iyon. May gana ka pa talagang humingi ng pera para sa pakikipaghiwalay? Hindi ba normal lang naman na magbigay ng regalo ang mga magkasintahan? Sino bang may sabing mag-installment ka? At saka, ilang taon lang naman ang kabataan ng isang lalaki? Gu Xingchen. Gu Xingchen. Paalam na sa mundong ito. Delikado.
Pasensya na, hindi ko sinasadya. Susyaw mo? Wala ka naman talagang hiya? Pinaliwala mo lang ba ako? Nakita mo naman kanina, aksidente lang yon. Isa pa, matagal na tayong break. Ikaw tong makulit at ayaw tumigil. Matagal na kayong may relasyon, no? Kaya pala atat ka nang makipag-break sa akin. May nahanap ka na palang pamalit. Wala akong pakialam sa girlfriend mo. Kung isasama mo siya, huwag ka ng maraming satsat. Huwag mo siyang hayaang guluhin ako rito. Narinig mo? Tara na, sumama ka na sa akin. Humingi ka ng tawad ng maayos at baka mapatawad pa kita. Bakit ba ang kapal ng mukha mo? Ang ingay naman. Susyaw mo, sibak ka na sa trabaho. Ayusin mo yung gulo sa pamilya mo. Si Madam Kin ang kumuha sa akin. Siya lang ang may karapatang magpaalis sa akin, hindi ikaw. Gusto mo lang palang sumabit sa mayaman? Huwag ka nang managinip ng gising. Hindi ka papatulan kahit ng isang lumpo. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng pulis. Sige, susyaw mo. Ang tapang mo, ha? Sigurado ka bang hindi ka sasama sa boyfriend mo? Anong boyfriend? Break na kami. Sa ngayon, gusto ko lang kumita ng pera. Gusto mong kumita? Hindi ganun kadaling pagsilbihan ako. Para sa pera, kakayanin ko ang lahat. Mukhang pera. May mga kamay naman ako. Bahagi ito ng trabaho ko. Ang mga batang magagandang babaeng tulad nyo ba ay gagawin ang lahat para lang sa pera? Ang iyong pulso. Takot ka na ba agad? Nagbubuntong hininga lang ako. Isipin mo, kahit kaming mga hamak na tao ay pilit pa ring lumalaban para mabuhay. Ikaw na isang senyorito, ano pa ba ang hindi mo maintindihan? Wala kang pakialam. Bakit ka bumalik? Kumuha lang ako ng first aid kit. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Masakit ba ito? Sabihin mo sa akin kapag masakit. Ako. Mauna na po ako sa labas. Tia Chin, nagkakamali po kayo. Hindi po ganoon ang iniisip nyo. Sumama ka sa akin sandali. Tingnan mo ito. Si Xing Chen ay isang mahusay na siklista. Ang tingin ng lahat sa kanya ay may pambihirang talento. At hindi niya kailanman binigo ang aming mga inaasahan. Palagi siyang nagiging kampeon, kaya napansin siya ng coach ng pambansang koponan. Pero isang beses, nagkaroon ng aksidente sa karera. Nabali ang dalawa niyang binti at dinala siya sa ospital. Doon nalaman na may mga bakas ng stimulant sa kanyang katawan. Mula noon, hindi na siya muling nakatayo pa. Stimulants? Mayroon bang taong nanabutahe sa kanya? Sinadyang sirain ang mga CCTV footage noong araw na yon. Hindi ko alam kung sino ang gustong manakit sa anak ko. Simula noon, nagbago na ang ugali niya. Minsan, nagpapakita pa siya ng kagustuhang saktan ang sarili. Mag-isa lang siya, kaya talagang nag-aalala kami sa kanya. Tia Qin, siguradong malalampasan din ito ni Senyorito Gu. Aalagaan ko rin po siyang mabuti. Salamat. Kahit anong mangyari, tutulungan ko siyang mahanap muli ang dati niyang sarili. Saan tayo pupunta? Ilalabas kita para maghapunan. Hindi, ayaw kong pumunta. Walang bisa ang reklamo mo. Sandali lang. Kumuha ka ng isang bote ng serbesa para sa akin. Bawal uminom ng alak habang nagpapagamot ka. Huwag mo akong pakialaman. Naalala na naman yata niya ang dalawang taong iyon? Hayaan na nga, kung mapapasaya naman siya nito, hayaan na natin siyang uminom. Ilagay mo rito. Samahan kita ng isang baso.
Kumain ka muna bago uminom. Iluwa mo yan, dali. Ayaw ko kasing magsayang ng pagkain. Halika, kampay. Malakas ka bang uminom? Ang lakas ko. Sasabihin ko sa'yo, ang hirap din maging yaya. Akala nila madali lang kumita ng pera dito sa inyo, tapos hihingan pa talaga ako ng pera. Ang kakapal ng mukha nila. Sige na. Oo nga, ang kakapal ng mukha nila. Susyaw mo, lasing ka na. Hindi ako lasing. Paano naman ako malalasing? Naaawa. Alang ako sa ating dalawa. Akala ko, madali lang kumita ng pera ang mga mayayamang katulad nyo. Pero ano na? Mas. Malala pa ang sitwasyon mo kaysa sa akin. Ang matalik mong kaibigan ay inagaw ang babaeng pinakamamahal mo, tapos pumunta pa rito para magyabang. Parehong-pareho lang ito sa mga napanonood sa teleserye. Kampay. Congratulations sa pinakamamahal kong boyfriend at sa pinakamatalik na kaibigan dahil sa pagkuha ng una at pangalawang pwesto sa tournament. Sobrang saya ko ngayong araw dahil nasa peak na ako ng career ko habang kasama ang mga matatalik kong kaibigan na umiinom at nag-enjoy sa buhay. Naniniwala ako na tayong tatlo ang pinakamasayang tao sa mundo. Magkakaibigan tayo habang buhay. Tama. Magkakaibigan habang buhay. Xingchen. Magpapakasal na ako. Dati tayong magkasamahan sa team bilang mga atleta. Lagi mo na lang akong nilalamangan. Pero gumamit ka ng mga ipinagbabawal na gamot sa kompetisyon. May mata ang langit kaya naging baldado ka na ngayon. Ngayon, sa akin na ang kampeonato at si Wanning ay sa akin na rin. Gu Xingchen, nandito na ako para iligtas ka. Ang mukha mo? Maayos naman ah. Pinaglalaruan mo ba ako? Oo na, pinaglalaruan kita. Sige na, kailangan na nating bumalik, Xiao mo. Aalis na agad tayo? Maaga pa naman ah. O kaya, maglakad-lakad muna tayo. Magkano po ito? 200 at 40 piso ito. Su Xiao mo? Kung bibili ka ay ikaw ang sumukat, wag mo akong gawing sabitan ng damit. Para sa iyo nga ito, ang ganda kaya. Hindi ba? Sukatin mo ito. Ang gaganda ng mga ito. Bakit ba gustong-gusto mo ang mga pangit na bagay na ito? Anong pangit? Ito ang pinaka-highlight ng porma ko araw-araw. Pabago-bago ito depende sa mood ko. Sa mga nakakakilala sa iyo, alam nilang depende sa mood ang pagpapalit. Pero sa mga hindi, iisipin nilang isa kang hunyango. Ano bang alam mo? Ito ang tinatawag na nasa unahan ng fashion. Sa hinaharap, ay magiging isang fashion designer ako. Fashion designer? Ikaw? Huwag mo akong minaliliit. Kailangang may pangarap ang isang tao, paano kung magkatotoo? Bakit ka tumatawa? Ayoko na makipag-shopping sa iyo. Uuwi na ako. Saktong wala pa akong ganitong mga kulay. Boss, magkano po ito? 400 at 72 piso ang dalawang ito. Sige, pakibalot na ito. Ako. Sige na nga. Babayaran ko na ito para sa ating magiging sikat na fashion designer. So Xiao mo, labas ka na riyan bilis. Anong nangyayari? Hindi ko alam.
Parang nanggugulo ang ex-boyfriend ko. Takot ka bang lumabas dahil alam mong kasama ko ang pamilya ko? Buksan mo ang pinto. Jiangnan, dinala mo kami rito ng ganitong kalalim ang gabi para hanapin si Xiao Mo. Seryoso ka ba talaga? Subdivision ito ng mga villa, paano naman mapupunta rito si Xiao Mo? Tito, hindi ako nagkakamali. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Ipapakita ko sa iyo ngayong gabi kung anong kalokohan ang ginagawa ni Xiao Mo habang wala ako. May ginagawa palang kahiyahiyang bagay ang batang iyon nang nakatalikod ka. Alam ko na nga ba? Hindi siya matinong babae. Huwag kang mag-alala. Siguradong tuturuan siya ng leksyon ni auntie. Pumasok ka muna sa side door. Titingnan ko lang. Napakaingay. Huwag mo silang hayaang mang-istorbo rito. Sige po. So Xiao Mo, alam kong nandyan ka. Lumabas ka riyan. Jiangnan, anong kabaliwan itong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Nababaliw ka na ba? Tay. Tito. Tita, bakit kayo nandito? So Xiao Mo, narito ka nga talaga. Tito, husgahan niyo po kami. Siya itong patalikod sa akin ay humiga sa kama ng amo ng bahay na ito para maging kabit at makipagtalik sa kaniya at ngayon ay nakikipaghiwalay na siya sa akin. Kuya, ganyan mo ba tinuruan ang anak mo? Su Xiao Mo, nangaliwa ka talaga. Ang dangal ng pamilyang Su ay tuluyan mo nang ipinahiya. Xiao Mo, sabihin mo sa akin, totoo ba ang lahat ng sinasabi nila? Hindi ko akalaing kukuha pa ng kabit ang amo ng pamilyang Gu. Kaya nga naman. Pilay na nga pero malikot pa rin. Hindi man lang sinabing may boyfriend na ang kabit. At heto't sumugod pa rito. Tay, nagtatrabaho lang ako rito. Bilang katulong para kumita tayo ng pera, wala nang iba pa. Jiangnan, huwag kang maggawa-gawa ng kwento rito. Ayaw mo pa rin umamin ha? Tito, ang bahay na tinitirhan niyo ngayon ni tita ay nakuha niya dahil sa pakikipagtalik sa iba. Kaya pala, nagpumilit kang lumipat noon dahil nakuha mo ang unit na iyon sa pakikipagtalik. Xiao Mo, ano ba talaga ang totoo tungkol sa bahay na iyon? Tay, ang bahay na iyon ay katunayan. Hindi sa kaibigan ko. Binili ko iyon gamit ang advance na sahod na ibinigay ng amo ko. Mas pipiliin pa namin ng nanay mo na matulog sa kalsada kaysa manirahan sa bahay na kapalit ng pagbenta mo sa iyong katawan. Halika, umuwi na tayo. Lilipat na tayo agad. Ayaw kong umalis. Ayaw kong umalis. Hindi ka mahal ng pilay na yon. Hanggang ngayon ay hindi man lang siya lumabas para ipagtanggol ka. Huwag ka nang magpumilit dito. Sumama ka na sa amin, please. Tumigil na kayo. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Hanggang kailan ka ba magwawala sa harap ng bahay ko? May gana ka pang lumabas. May lakas ka pa ng loob na magtago sa likod ng lalaki mo. Wala kang kahihiyan. Ang mga katulad mong malandi ay dapat nilulubog sa hawla ng baboy sa probinsya natin. Ayusin mo ang pananalita mo. Siya ay katulong sa pamilyang Gu. Wala kayong karapatang makialam. Katulong lang naman siya. Bakit ka nagmamalaki? So Xiao Mo, sumama ka na sa amin agad. Huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. So Xiao Mo, lumapit ka rito. Putulin mo na ang ugnayan sa kanya ng tuluyan. Hindi na kayo dapat magkita pang muli. Hindi na tayo titira sa bahay na iyan. Tatay, sinabi ko na ngang wala akong ginawa. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Wala akong pakialam kung mayroon man o wala. Kailangang sumama ka sa akin pauwi ngayon. Hayaan siyang pumili. So Xiao Mo, sasama ka ba o hindi? Hindi ako pwedeng umalis. So Xiao Mo, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Lumabas ka rito. Binabalaan kita. May CCTV sa harap ng pinto namin. Ang ginagawa ninyo ay ilegal na pagpasok sa pribadong ari-arian. Kapag nagpatuloy pa kayo sa panggugulo, magsasampa na ako ng kaso? Isang lumpo lang naman. Sino ba ang tinatakot mo? Halo? Abogado Wang, ang ilegal na pagpasok sa bahay, ano ang parusa nito? Senyorito Gu, ang pagpasok ng walang pahintulot na mayari ay ilegal na pagpasok at maaaring parusahan ng pagkakulong nang hindi lalampas sa 3 taon o aresto mayor. Narinig niyo ba yon? Sino ba ang tinatakot mo? Bahala ka kung ayaw mong sumama. Maghintay lang kayo. Tara! Salamat sa pagtulong mo sa akin. Darating na ang mga magulang ko bukas. Siguradong kakalat ang tungkol sa nangyaring ito ngayong gabi. Mag-isip ka na lang kung paano ka magpapaliwanag sa kanila. Xiao Mo, nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Sa madaling salita, kasalanan mo talaga ito. Nagkamali ako ng tingin. Hindi naman pala gaanong kabuti ang batang ito, isa lang pala siyang gumagawa ng gulo. Xingchen, ayos lang kahit mapagbintangan ka. Kung nakapunta sila ng minsan, ay tiyak na mauulit pa ito. Ngayon ay nanggugulo lang sila sa labas. Sa susunod, paano kung bigla silang pumasok sa pamilyang Gu at masaktan ang anak ko?
kailangan mong intindihin na hindi na dapat mauulit ang bagay na ito kailanman. Kaya sa tingin namin, mas mabuting tapusin na lang ang kontrata. Pa, Ma? Hindi naman ang buong pangyayari ay... Kasalanan ko po. Pasensya na po, tito at tita. Dahil ito sa hindi ko maayos na pag-asikaso ng personal kong problema. Handa po akong magbitiw sa trabaho. Para hindi na madamay pa si Senyorito Gu. Ito ang dokumento para sa pagtatapos ng kontrata. Ang perang na ibayad na namin sa iyo ay magsisilbi na ring bayad pinsala sa pagtatapos nito. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Sino ka? Ako po ang bagong katulong na kinuha ng ginang. Senyorito Gu, oras na po para kumain. Hindi ako kakain. Alisin mo yan. Senyorito Gu, kumain na po kayo kahit kaunti. Kumain ka muna bago uminom. Sinabi ko nang hindi ako kakain. Bingi ka ba? Senyorito Gu, tawagin niyo lang po ako kapag nagutom kayo. Nasa pinto lang ako. Senyorito Gu, oras na po para sa inyong IV drip. Huwag kang malikot. Matatapos din ito agad. Nasugatan ang kamay mo. Senyorito Gu, kayo rin po ang mahihirapan kung gagawin niyo iyan. Wala akong pakialam. Hindi ako magpapa-IV. Senyorito Gu, gagamutin ko po ang sugat niyo. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Masakit ba ito? Sabihin mo sa akin kung masakit. Hindi na kailangan. Lumabas ka. Su Xiaomo. Kung gusto mong bumili, ikaw ang sumukat at huwag mo akong gawing hanger. Para sa'yo talaga ito. Ang ganda nito. Hindi ba? Su Xiaomo. Medyo namimiss na pala kita. Ano bang ginagawa mo? Ma, ano po bang ginagawa ninyo? Xiaomo, kasalanan namin dahil hindi ka namin naturuan ng tama. Kaya napunta ka sa maling landas. Hindi na ako titira sa bahay na ito at hindi ko na rin ipapagamot ang sakit ko. Ma, hindi po talaga ako naging kabit ng kahit sino. Naging katulong lang po ako sa bahay ng ibang tao. Ang kontrata. Tinapos ko na po ang kasunduan. Xiaomo, nagkamali si mama ng akala sa iyo. Hindi ko na sana pinakinggan ang mga kalokohan ng lalaking iyon na si Jiang Nan. Hayaan na po. Makakahanap pa naman ako ng ibang trabaho. Kayo, dito na lang po kayo manirahan ng payapa. Xiaomo, anong nangyayari sa iyo? Wala po. Napagod ka ba sa paghahanap ng trabaho? Matulog ka na muna. Kakain na lang ako ng mag-isa. Ayos lang po. May bigla lang po akong naisip na tao. Naku, bakit sa tuwing nag-aalaga ako ng tao ay naaalala ko si Gu Xingchen?
Ano na ang gagawin natin ngayon? Ayaw kumain ng maayos ni Senyorito Gu at hindi rin siya nagpapa-IV. Siguradong may masamang mangyayari kapag nagpatuloy ito. May masama nang nangyari. Lumalala na ng husto ang kondisyon ng senyorito. Ano? Sinasabi mo bang mas malala ang kalagayan ng anak ko kaysa noon? Opo, madam. Kapag nagpatuloy ito, ang kahihinatnan ni Senyorito Gu ay hindi magiging maganda. Napanood na rin natin ang CCTV noong gabing iyon. Pinauwi agad ng babaeng iyon ng ating anak, pero pinili pa rin ng ating anak na lumabas para tulungan siya. Tila, nagkamali tayo ng akala kay Xiao Mo. Siya lang ang tanging makakatulong para bumuti ang lagay ng ating anak. Sunduin na natin siya pabalik dito. Sige. Hello? Xiao Mo. Tiyakin. Patawad, nagkaroon kami ng maling akala sa iyo. Humihingi kami ng paumanhin sa iyo ng tatay ni Xing Chen. Sana ay bumalik ka na sa trabaho. Papayag ka ba? Talaga po? Mabuti naman. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Aalagaan ko po ng mabuti si Senyorito Gu. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Ayos lang. Tingnan mo iyang eye bags mo. Mukha kang panda. Hindi ka man lang nag-ahit ng balbas. Ano ba itong mga sinasabi ko? Hindi ko sinasadyang ipahiya ka. Pasensya na talaga. Ha? Bakit ka humihingi ng paumanhin? Wala-wala lang ito. Bakit hindi mo nasuot iyong mga damit mong kasing kulay ng mga krayola? Nitong mga nakaraang araw, marami akong pinag-isipan. Siguro, hindi deserve ng mga mahihirap ang magkaroon ng pangarap. Paano ko ba siya dapat amuhin? Hindi pa ako nakapagpatahan ng tao noon. O kaya humingi na lang ako ng tawad ng direkta. Ako na ang magbubukas ng pinto. Pakipirmahan po ang inyong delivery. Salamat po. Gu Xingchen. May delivery ka rito. Ano ba yan? Isang imbitasyon. Ay, bakit mo ba iyan pinupunit? Hindi ba ito iyong dati mong nobya at ang alien mong kaibigan na nagtraidor sa iyo? Susyaw mo? Itapon mo ang imbitasyon. Kasalan lang naman iyan, di ba? Ano ang kinatatakutan mo? Sasamahan kita. Hindi ako pupunta. Walang bisa ang reklamo mo. Kailangang harapin mo ito para gumaan ang loob mo. Gu Xingchen, tutulungan kitang makalimot at maging ayos ang lahat. Nandito na rin lang tayo. Gaya ng sabi nila, nandito na tayo kaya ituring na lang nating handaan ito. Pinilit mo lang akong pumunta rito. Sige na. Gusto lang naman kitang tulungan, di ba? Pinadalhan ka nila ng imbitasyon. Dahil akala nila ay hindi ka darating. Para lang hiyain ka. Pero, dahil nandito ka na, ibig sabihin ay wala kang pakialam sa kanila. At sila ang mapapahiya rito. Ikaw, nagugutom ka lang. Oo. Xing Chen, hindi ko akalaing pupunta ka talaga sa kasal ko. Salamat sa pagbati mo. Xing Chen, hindi ko akalaing pupunta ka talaga sa kasal ko. Salamat sa pagbati mo. Ay, pasensya na. Walang anuman. Dahil sa wakas ay makakawala na sa inyong dalawang perwisyo, masaya pa nga si Xing Chen. Binabati ko kayong dalawa ng habambuhay na pagsasama at magkaroon agad ng mga anak at sana ay maging magkasama na kayo habang buhay. Hoy. Anong ibig mong sabihin? Pasensya na. Nadulas lang ang kamay ko. Bakit parang nag-aalay siya ng alak sa patay? Hinaan mo ang boses mo. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Ikaw. Isa lang siyang katawa-tawang payaso. Waning, tara na. Huwag mo nang pansinin ang babaeng iyan na walang modo at taga-bukid. Salamat. Oh, di ba mas masarap sa pakiramdam? Oo. Di ba tama lang na pumunta tayo rito? Kumain ka na lang dyan.
Ikaw ang kumuha nito para sa akin. Naroon lang iyan sa tabi. Huwag mong isiping hindi ko nakita. Halatang halata na gusto mo itong kunin. Halik. Halik, 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 halik. Pumapayag ka ba, Waning? Halik na. Halik na. Halik na. Halik na. Halik na. Halik na. Nainggit ka ba sa kanila? Hindi ah. Ay, anong ginagawa mo? Kung anong meron sila, meron ka rin. Halik na. 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 Salamat sa pagdalo ninyong lahat. Susyaw mo. Oo. Bakit ang kakapal ng mukha nilang mag-eksena sa kasal ng iba? Waning, huwag ka nang magalit, paalisin ko na sila ngayon din. Uuwi na tayo. Sige. Anong ibig ninyong sabihin? Pinapayo ko sa iyong magpa-plastic surgery ka na. Siguradong yari ang anak mo kapag naging kasing pangit mo siya. Mas lalong yari kung magiging kasing sama mo rin siya. Gumawa ka naman ng mabuti para magkaroon ka ng kahit kaunting grasya. Mag-ingat ka, baka sa impyerno ang tuloy mo pag namatay ka. Ikaw? Oo nga pala. Salamat sa inyong imbitasyon. Napakainit ng pagtanggap ng lahat dito. Araw ng kasal namin ngayon, huwag nating hayaang masira ang mood dahil sa mga ganyang tao. Ay, parang naparami ang kain ko. Pupunta lang muna ako sa banyo. Mahal, hindi kaya talaga matuklasan ni Xing Chen ang katotohanan noon? Waning, alam niya ang katotohanan. Huwag kang mag-alala, malinis ang pagkakagawa ko at malinis din ang pagkakasira ng mga ebidensya, hinding-hindi niya malalaman kailanman. Mabuti naman kung ganoon. Hindi ako mapakali sa pagtulog kagabi na naginip pa ako na nahuli raw ako. Huwag mo na masyadong isipin yon. Kailangan mo lang sumama sa akin at mamuhay ng maayos. Tinitiyak kong ligtas ka sa akin. Noon ay tumanggap lang ako ng pera mula sa iyo para lagyan ng pampasigla ang tubig ni Xing Chen. Akala ko masususpinde lang siya sa laro. Sino bang mag-aakalang mababali pala ang binti niya? Hindi mo kasalanan yon. Siya ang hindi naging maingat. Bilang 2 taong pinaka-pinagkakatiwalaan ni Gu Xingchen, ay nagawa niyo pa talagang magsabwatan para lagyan siya ng droga. Kailangang mai-record ko ang ebidensyang ito. Pasensya na po. Bababa na rin ako agad. Ibababa ko na ito. Nagsusuka ng dugo ang may-ari ng cellphone na ito. Tumawag na ako sa 120. Sinabihan niya akong tawagan ka para ipaalam ito. Nagsusuka ng dugo? Sige, pupunta na ako agad yan. Gu Xingchen. Gu Xingchen, wag mo naman akong takutin ng ganito. Gaano pa katagal bago dumating ang ambulansya? Malapit na. Parating na sila. Ayos lang ako. Huwag ka na munang magsalita. Gu Xingchen. Kumapit ka lang, malapit na ang ambulansya. Tabi kayo, tabi kayo. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Xingchen. Matapos ang 1 linggong gamutan sa ospital, pinili ni Xingchen na lumipat at magpagaling sa bahay. Dok,
Kumusta na po ang lagay niya? Hindi masyadong maganda ang sitwasyon. Patuloy na lumalala ang kondisyon ng pasyente. At araw-araw, ay tinitiis niya ang sakit. Kung magpapatuloy pa ito, kailangan nyo nang ihanda ang inyong mga sarili. Hindi na pwedeng ma-stress pa si Xingchen. Ang tungkol sa pagtatangka ni na Luwaning at Liang Shu. Nasaktan siya ay hindi pwedeng sabihin sa kanya. Anak ko, Siguro dapat nating igalang ang gusto niya? Hayaang magpa-euthanasia sa Switzerland. Gu Winsheng, tao ka pa ba? Hindi ba si Xingchen ang sarili mong anak? Pero sa sitwasyon niya ngayon, mas mahirap pa ito kaysa mamatay. Pero hindi mo pa rin siya pwedeng hayaang mamatay. Hindi ako papayag. Kalimutan mo na ang balak mong iyan. Pero masahol pa sa kamatayan ang nararanasan niya ngayon. Wala akong pakialam. Hindi ko siya hahayaang mamatay. Kung hindi, ay makikipaghiwalay ako sa iyo. Qin Yunshu. Binalak pala ni Gu Xingchen na sumailalim sa euthanasia noon. Gu Xingchen, kailangang mabuhay para magkaroon ng pag-asa. Kahit na ang mundo mo ay lubos na madilim. Sasamahan kita sa tabi mo. Malamig? Malamig. Bitawan mo ako. Kukuha lang ako ng kumot para sa iyo. Parito kayo. Parito kayo. Anong nangyari, senyorito? Kumuha ka ng gamot sa lagnat. Sige po. Narito na ang gamot. Gising, siyaw mo. May lagnat ka. Inumin mo muna itong gamot. May lagnat ka. Inumin mo muna ang gamot na ito. Gu Xingchen. Gu Xingchen, Nandito lang ako? Sabihin mo na. huwag kang mawalan ng pag-asa. Kailangan mong mabuhay ng mabuti. Sasamahan kita habang buhay. Hello? Magandang araw po. Ruitay Insurance Company. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tulungan mo akong magtatag ng isang trust fund. Abogado Wang? Nais kong gumawa ng isang huling habilin. Kapag namatay ako, lahat ng ari-arian ko ay ipamamana ko lahat kay Su Xiao Mo. Senyorito, sa ngayon ay stable na ang iyong kondisyon, ngunit kailangan mong uminom ng gamot sa tamang oras at sumunod sa aming gamutan, pati na rin ang pagpapasuri muli. Talaga? Napakabuti naman. Mayroon po ba siyang kailangang pag-ingatan? Babantayan ko siya. Mahalaga rin ang pananatiling positibo, kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Tama iyon, Gu Xingchen. Mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na pag-iisip. Ang positibong pananaw ay nagpapataas ng tsansang magkaroon ng milagro. Nag-leave ako para bukas. Babalik ako sa Makalawa. May pansamantalang mag-aalaga sa iyo rito.
Bakit? May problema ba sa inyo? Hindi mabuti ang pakiramdam ni nanay, kaya kailangan ko siyang puntahan. Sige, Sino ang mag-aakalang ang nobya mo at matalik na kaibigan ang lalason sa iyo? Imposibleng wala silang iniwang kahit anong ebidensya. Bukas, ay pupunta ako sa track and field team para maghanap ng ebidensya. Para mabigyan ka ng katarungan. Ang record ni Liang Shu. Ay nahanap ko na. Magandang umaga, Kuya Liang. Hindi ba day off mo ngayon? May kukunin lang ako. Anong ginagawa niya rito? Binabasa ang mga file ko para maghanap ng ebidensya. Anong nangyari, mahal? Waning, nalaman ko na ang bagong girlfriend ni Gu Xingchen ay tinitingnan ang mga file ko. Ano? Tinitingnan niya ang mga file mo? Siguradong naghihinala na si Gu Xingchen, kaya pinapunta niya siya para hanapin ang katotohanan. Posible. Ngayon, anong gagawin natin? Kahit na wala pang nahanap na ebidensya ngayon, darating ang araw na mahahanap din nila ako. Kapag nangyari iyon, tapos na tayong lahat. Huwag kang mag-alala. Basta mawala lang sila, wala nang maghihinala sa atin. Hindi ba gusto siya ni Gu Xingchen? Kikidnapin natin siya. At pagkatapos ay aakitin natin si Gu Xingchen na pumunta rito para isang tira, 2 tama lang. Hoy, pare. Pare, tulungan mo naman ako. Walang problema, Kuya Liang. Sabihin mo lang. Sige. Salamat. Hoy. Ikaw si Su Xiao mo, di ba? May nagpapabiya sa iyo na ang sagot na hinahanap mo ay nasa elevator area. May nakakaalam ba na si Xingchen ay na-frame lang at galit din kay Liang Shu? Kaya sinasadya nilang magbigay ng ebidensya? Ikaw ang humanap ng ikamamatay mo, kaya huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Senyorito Gu, oras na po para kumain. bakit ikaw na naman? Nasaan si Su Xiao mo? Hindi pa po bumabalik si Binibining Su. Nag-leave na naman ba siya ng isang araw? Hindi po. Hindi siya nakipag-ugnayan sa akin, hindi pa rin siya bumabalik, kaya hindi po ako nangahas na umalis. Lumabas ka. Bakit hindi niya sinasagot ang telepono? Hindi maaari. Kailangang puntahan ko siya. Hello po. Sino po ang hinahanap nila? Hello po. Tita? Kaibigan po ako ni Su Xiao mo. Hinahanap ko po siya. Nasa bahay po ba siya? Si Xiao mo ba? Wala siya sa bahay. Ilang araw na siyang hindi umuuwi. Dati ay nagkakausap pa kami. Pero nitong nakaraang 2 araw, ay wala na kaming balita. Nagtatrabaho siya ngayon bilang yaya sa ibang bahay. Bakit hindi mo itanong ang eksaktong lokasyon niya? Pagkatapos ay puntahan mo siya. Sige po. Salamat po, tita. Su Xiao mo? Nasaan ka na ba talaga? Anong kailangan mo? Binabaan mo ako ng telepono? Ayaw mo bang malaman kung nasaan ang girlfriend mo ngayon? Alam mo ba kung nasaan siya? Siyempre alam ko. Kinidnap ko siya. Nandito siya ngayon sa paanan ko. Padadalhan kita ng lokasyon. Pumunta ka na rito ngayon at maaari ko siyang buhayin. Bakit ako maniniwala sa iyo? Su Xiao mo? Huwag ka sanang mapahamak. Kinidnap niyo ba ako? Huli na ang lahat para magmakaawa dahil ginusto mo ang kamatayang ito. Labag sa batas ang pagkidnap? Hindi ba kayo natatakot makulong? Hanggat mapapalaho namin kayong dalawa, ay hinding-hindi kami makukulong. Bakit hindi na lang kayo manahimik? Kailangan niyo pang humanap ng ebidensya? Buti nga sa inyo.
Bilang pinakamatalik na kaibigan ni Gu Xingchen, ay nagawa niyo siyang pagtaksilan. Wala na ba kayong konsensya? Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng langit? Tumahimik ka. Ngayong nandito na tayo sa sitwasyong ito, may gana ka pang sumigaw sa akin. Subukan mo pang magyabang sa akin. Patawad, nagkamali ako. Ngayon ay alam mo na kung paano matakot? Walang kwenta. Gagawin ko ang lahat ng ipapagawa ninyo. Huwag niyo lang akong patayin. Sige, hahayaan muna kitang mabuhay ng kaunti pa. Gagamitin pa kita para mabitag dito si Gu Xingchen. Ngayong gabi, hinding-hindi makakaalis ang kahit sino sa inyong dalawa. Hahaha. Wisit, balak pa niyang papuntahin si Xingchen dito. Kailangan ko nang makatakas agad. Ang lalaking si Gu Xingchen na iyon ay talagang nag-aalala sa kanya. Isang litrato pa lang ang sinend ko, pumayag na siyang pumunta agad. Nakatakas siya. Para sa isang lumpo, itataya mo ang buhay mo? Oo, hindi ako katulad ninyong dalawa, na mga walang hiyang hayop. Ang daldal mo, tigil! Gu Xingchen. Gu Xingchen. Kung ganoon ay hahayaan kitang mabuhay ng sandali para gamitin ka para mapapunta rito si Gu Xingchen. Ngayong gabi, kayong dalawa ay walang makakaalis ng buhay. Huwag mo na akong intindihin. Pumunta ka na at tumawag ng pulis. Sila ang naglagay ng gamot sa iyo para mapapunta ka rito at patayin tayong lahat para mawala ang ebidensya. Su Xiaomo. Kaya mong itaya ang buhay mo para sa akin. Kaya ko rin. Gu Xingchen, hindi ko akalain na ang isang pilay na gaya mo ay maglalakas loob na pumunta rito ng mag-isa. 2 tao na malapit ng mamatay. Bakit pa kayo nagdadramahan diyan? O kaya naman, lalabanan kita ng isang kamay lang. Ano sa tingin mo? Liang Shu, tinatanong ko ang sarili ko. Wala naman akong ginawang masama sa'yo, hindi ba? Bakit galit na galit ka sa akin? At bakit kailangan mo akong laging pag-initan? Hindi ko lang talaga matanggap na lagi kang mas magaling sa akin at iyong itsura mong parang sobrang galing mo. Gusto lang kitang tapakan para maging masaya ako. Kaya pala, nagsabuatan kayo para lasunin ako? Oo. Tama ka. Kami ang naglagay ng gamot sa iyo. Kaya ka naging lumpo. Sa ganoong paraan ay wala nang makikipagkompetensya sa akin kailanman. Pero, huli na ang lahat para malaman mo ito. Ngayon, mamamatay kayong lahat dito. Ang bagay na ito ay habang buhay ng malilibing. Gu Xingchen, papatayin kita. Huwag kang gagalaw. Pulis ito. Anong karapatan niyo para huliin ako? Sangkot kayo sa isang kaso ng sadyang pananakit noon na may kinalaman sa kidnapping at tangkang pagpatay. Sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Wala kaming ginagawa. Paano niyo kami nagagawang pagbintangan ng ganoon lang? Shu, magpaliwanag ka naman. Gu Xingchen, niloko mo ako. Huwag kang manlaban. Kung napagbintangan ka man o hindi, ay malalaman pagkatapos ng investigasyon. Tara. Gu Xingchen. Kanina mo pa alam? Hindi naman ako tanga. Ang tanga mo naman? Dahil nakuha mo silang imbestigahan ng mag-isa. Paano na lang ako kung may mangyaring masama sa iyo? Patawad. Sabi ng doktor ay hindi ka na pwedeng ma-stress, kaya hindi ko muna sinabi sa iyo. Su Xiaomo, sa puso ko ay ikaw ang prioridad. At wala nang iba pang mahalaga. Pangako mo sa akin na hindi mo na uulitin ang magsuong sa panganib ng mag-isa. Sige. May sugat ka ba? Pumunta tayo sa ospital. Ayos lang. Kaunting galos lang ito. Yung 2 iyon, gustong-gusto ko pa silang sipain ng 2 beses. Mabubulok na sila sa kulungan habang buhay. Mabuti naman. Mukhang naka-move on ka na ng lubusan. Salamat. Gu Xingchen, anong nangyari sa'yo? Ang lamig-lamig. Kabibigay lang ng sedative sa kanya? Kailangan muna niyang magpahinga sandali. Doc,
Ano po ba ang dahilan kung bakit siya nahihirapan ng ganito? Meron siyang physiological depression. Madalas itong nagpapakita ng kawalan ng kontrol sa emosyon, bigla ang pagkalungkot na walang dahilan, at pabago-bagong pakiramdam ng init at lamig. Ang puso naman niya ay bumibilis din ang tibok. Ang pinakaimportante rito ay ang buong katawan niya ay parang kinakain ng mga langgam. Kaya sobrang sakit nito. Ganoon pala. Nahihirapan na pala ng ganito si Gu Xingchen. Ang pasyente ay maraming taon na ring may depression. Sa sitwasyon niyang ito, kahit sa ibang bansa, ay wala pang gaanong matagumpay na kaso. Doc, mapapagaling pa po ba siya? Samahan mo na lang muna siya ng mabuti. Susubukan ko ring makipagtulungan sa iyo. Susubukan pa natin sa huling pagkakataon. Iyong bago, sa 208 na? May depresyon? Baka hindi na magtagal ang buhay niya. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa mundo ngayon. Napakaraming tao ang may depresyon. Hay! Dahil iyan sa sobrang stress, sumuko na siguro sa buhay. Kapag nagkaroon ka ng sakit na ito, para ka na rin naghihintay ng kamatayan, hindi talaga magtatagal. Hindi rin sigurado iyan. May kaklase ako dati, kaklase noong elementarya, na napagaling ng isang matandang doktor ng tradisyonal na gamot na insik. Sino naman ang matandang doktor na iyon na napakagaling? Parang si Lidehay yata iyon. Sino itong matandang manggagamot na napakagaling? Parang si Lidehay. Medyo sikat siya sa internet. Mahahanap mo siya kahit saan sa online. Si Lidehay ng baryo ng Mahabang Buhay. Isang sikat na manggagamot, tanyag sa buong lugar. Mabuti naman, may pag-asa ng gumaling si Gu Xingchen. Gising ka na pala? Naniniwala ka ba sa mga huwad na manggagamot? Narinig mo ang lahat? Gusto mo bang subukan? Paano kung gumana ito? Sige, makikipagtulungan ako sa iyo. Talaga? Ngunit, malayo ang biyahe patungong baryo ng Mahabang Buhay, hindi pa kayang gumalaw ng katawan ko ngayon. Pagkatapos ng 2 araw na pahinga, samahan mo akong pumunta roon? Kailangan kong umalis ng ilang araw. Sa mga araw na ito, ikaw na muna ang bahala kay Gu Xingchen. Saan pupunta si Binibining Su? Huwag mo nang itanong. Basta't ito ay isang napakahalagang bagay. Kahit na nandito ako para alagaan ang senyorito, sa totoo lang ay parang tumatanggap lang ako ng sahod ng walang ginagawa dahil ikaw naman ang buong pusong nag-aalaga sa kanya. Malinaw na hindi kayang mawala ni Ginoong Gu sa tabi mo. Hindi ko rin kayang malayo sa kanya. Ilang araw po kayong mawawala? Kapag nagtanong si Senyorito Gu, sabihin mong umuwi muna ako para bisitahin ang mga magulang ko. Tawagan mo ako kung may mangyari. Sige po. Gu Xingchen, hintayin mo ako. Miss, saan po ang punta nyo? Mayroon kaming sariling sasakyan, mura lang ang pamasahe, at mabilis pa. Wag na po, papunta ako sa istasyon ng tren. Naku, rush hour na ngayon. Mahirap nang makabili ng tiket sa tren. Sa tingin ko ay, may hinahabol kayong importante? Sabihin nyo lang kung saan at makakarating tayo roon ngayong araw. Bakit kailangan nyo pang pumila rito at mag-aksaya ng oras, hindi ba? Sa baryo ng Mahabang Buhay, pupunta ba kayo roon? Aba, sa baryo ng Mahabang Buhay? Siyempre, dapat sa akin kayo sumakay. Walang direktang biyahe ng tren doon. Kailangan nyo pang maglakad ng 1 kilometro pagbaba nyo. Sumakay na kayo sa akin. Garantisadong ihahatid ko kayo hanggang sa mismong tapat ng pinto. Kilala nyo ba si Lidehay? Ay naku, kilala ko iyon. Ang sikat na mahusay na manggagamot. Marami na akong naisakay na pasahero. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagpunta roon, kaya kabisado ko na roon. Sige, tara na. Sige po, halika na, sakay na kayo. Sa sobrang pagmamadali ay nakalimutan kong mag-message kay Gu Xingchen. Mabundok ang lugar na ito. Talagang walang signal. Hayaan na muna. Hanapin muna natin ang mahusay na manggagamot. Teka, anong nangyayari? Nandito na tayo. Puro bundok ang paligid dito. Nasaan ang mga bahay? Hanggang dito lang ang hatid ko. Kung gusto nyong pumasok sa baryo ng Mahabang Buhay, kailangang magdagdag ng bayad. Nangako kayo kanina na ihahatid ako hanggang sa tapat ng pinto. Binayaran ko na kayo ng maaga para sa pamasahe. Bakit kailangan pang magdagdag ng bayad? Parang awan nyo na. Miss, puro lubak-lubak at lupa ang daan sa harap. Masisira lang ang sasakyan ko kapag pumasok pa riyan. Kung hindi kayo magbabayad, paano ko itutuloy ang pagpasok? Wala kayong isang salita. Magnanakaw kayo. Pili lang, magdagdag ng bayad o bumaba kayo sa sasakyan ko. Sige na, sige na. Magdadagdag na. Magmaneho na kayo ng mabilis.
40,000 piso. Bayaran nyo na ngayon. 40,000 piso. 40,000 piso. 40,000 piso ay sapat na para makapag-abroad ako. Bakit hindi ka na lang mang-hold up? Hindi ka magbabayad, ha? Sige, bumaba ka na ng sasakyan. Sige, babayaran kita pagdating natin doon. Hindi aandar ang sasakyan hanggat walang bayad. Manong, tingnan nyo, wala kasing signal ang phone ko kaya hindi ako makapag-transfer. Pagdating natin dun sa kabundukang iyon at makalabas na ako, ibabayad ko na sa inyo. Hump. Anong ginagawa mo? Bibinabalaan kita ha? Ano bang balak mo? Wala ka man lang kahit anong mahalagang gamit sa katawan. Ang dumi at ang hirap mo talaga tingnan. Pero hindi masama ang hitsura mo? Bakit hindi mo na lang ako samahan matulog? Para libre na ang pamasahe mo. Huwag kang lalapit! Tulong! Saklolo. Huwag ka nang sumigaw. Wala kahit isang lamok dito. Walang magliligtas sa'yo. Teka lang. Ha ha ha. Hindi ko akalaing may makakasama ako sa hukay. Maganda na ring may kasama. Alam mo ba? Kung bakit ko hinahanap si Lidehay? Bakit? Dahil may AIDS ako. Napakabata ko pa. Ayaw ko pang mamatay. Nabalitaan ko na. Kaya niyang magpagaling ng lahat ng sakit. Kaya syempre kailangan kong sumubok. AIDS. Mayroon akong AIDS. Huwag mo akong lokohin. At huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Pero mukhang maganda naman ang katawan mo. Kaya pwede rin tayong magsaya ng konti. Tingnan mo rito. Maganda ang tanawin. At nasa liblib tayong lugar. Sobrang nakaka-excite ito. Lumayas ka rito. Ang malas naman ito. Bumaba ka ng sasakyan. Huwag po teka. Wala akong alam na direksyon dito. Kaya kailangan ko na lang maglakad ayon sa nararamdaman ko. Gu Xingchen. Kailangang hintayin mo ako. Nasaan ba ako? Ito ang klinika ng Pamilya Lee. Klinika ng Pamilya Lee. Kayo ba si mahimalang Dr. Lee na si Lee Dehay? Oo. Nakita kita sa daan sa bundok habang kumukuha ng gamot kaya dinala kita rito. Mahimalang Dr. Lee kaya ako narito ay para makiusap na tulungan ninyo akong iligtas ang isang tao. Sige na, tumayo ka na. Ang taong ililigtas mo. Pero siya ay... Gu Xingchen. Gu Xingchen. Anong ginagawa mo rito? Bakit ang tanga mo naman? Nasaan si Su Xiao mo? Sabi ni Binibining Su, umuwi raw siya para bumisita sa pamilya niya. Hello, Xiao mo? Nabili mo na ba ang fried chicken? Xiao mo, ako ang nanay niya. Sino po sila? Tita? Ako po si Xing Chen. Pasensya na po. Tatawagan ko lang sana si Xiao mo. Si Batang Gu pala ito. Mabagal talaga kumilos ang batang si Xiao mo. Kung nagugutom ka na, bibili si tita at dadalhin ko riyan sa iyo. Wag na po, tita. Malapit na rin po siguro siyang makabalik. Hindi naman pala siya umuwi ng bahay. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Alam ko na noong una pa lang, napupunta ka rito para hanapin si mahimalang Dr. Lee. Kaya naman nauna na ako rito. Kung hindi pa kita nakita, tatawag na sana ako ng pulis. Pasensya na. Gusto ko lang naman kasing maisama pabalik ang mahimalang doktor. Sabihin mo muna sa akin kung saan ka ba talaga nanggaling at bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Hindi niya pwedeng malaman. May nakasalubong akong masasamang tao, naligaw ako, at naubusan pa ng baterya ang cellphone ko. Sa susunod, huwag ka nang magdesisyon ng mag-isa. Alam mo bang sobrang nag-alala ako? Nag-aalala ka sa akin? Mahimalang doktor, nandito na po siya. Pwede niyo po bang tingnan kung kaya pa bang magamot ang katawan niya? Pwedeng subukan, pero hindi ko magagarantiyahan ang 100% paggaling. Ang mga bagay na ipinagbili ng Miracle Doctor. Naitala mo ba ang lahat ng ito?
Sabi ng miracle doctor ang pinakaimportanteng gawin habang nagpapagamot ay ang pag-iwas sa bawal na pagkain at ang pananatiling kalmado. Sige, makikipagtulungan ako sa iyo ng mabuti. Pero dapat ay mangako ka sa akin ng isang bagay. Huwag lang isa, kahit 100 pa ay papayag ako. Ipinag-enroll kita sa isang training class para sa mga designer. Pumunta ka doon para makuha ang iyong sertipiko bilang designer. Ha? Siya si Miss Yang Hongyan, ang pinakamagaling na gold medalist designer mentor sa buong bansa. Kumusta? Maligayang pagdating sa aming grupo. Yang Hongyan? Napakadami kayang nagnanais na makakuha ng kahit isang klase sa kanya. Tinulungan talaga ako ni Gushing Chen na matupad ang pangarap ko. Gustong-gusto ko talagang sumali, pero hindi pa tapos ang mga gawain ko rito. Huwag kang mag-alala na baka wala ka ng oras sa pag-aalaga sa akin. Dahil sasamahan kita araw-araw sa iyong klase. Su Xiao mo, bago ako umalis, ay tutulungan kitang matupad ang iyong pangarap. Sa wakas ay nakuha ko na ang aking sertipiko. Oh! Hindi ba tang ex-girlfriend ko ito? Wow! Hindi ba ito ang dating girlfriend ko? Inaalagaan mo pa rin pala ang lalaking ito. Su Xiao mo, wala ka talagang ipinagbago. Parang malas ang araw ko ngayon. Ang malas ko namang makatagpo kita rito. Mahal, iniwan ka pala ng dating girlfriend mo. Para lang sa baldado na ito. At teka, bagay naman pala silang dalawa. Isang pilay at isang bulag. Nakita mo ba? Su Xiao mo, ito ang girlfriend ko, may-ari siya ng tindahan ng alahas. Binibilihan niya ako ng cellphone nang hindi kailangan ng hulugan. Mabuti na rin ang buhay ko ngayon, samantalang tignan mo ang sarili mo. Nakasama mo lang ang lalaking iyan? Habang buhay ka na lang magsisilbing, parang aso sa kanya. Ngayon lang ako nakarinig ng isang palamunin na ganito pakatapang. Huy, mukhang mas matanda pa sa nanay mo ang babaeng iyan ha? Paano mo natatagalan ng ganyan? Hoy Pilay, anong sinasabi mo? Sinong sinasabi mong matanda? Sandali, hindi ganoon. Mahal, huwag ka nang magalit. Naiinggit lang siya sa atin. Alam mo namang ikaw ang pinakamaganda para sa akin? Huwag na natin silang pansinin, tara na. Hala, hindi ka nga pala basta-basta nagsasalita. Pero kapag bumuka ang bibig mo, tagos sa puso ang mga salita mo. Matanda naman talaga siya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Paano mo naisip iyon? Tungkol sa mga bagay doon sa ibang bansa. Handa na ba ang lahat? Ang mga papeles para sa euthanasia, handa na ang lahat. Nakapirma na ang anak natin? Kaya hayaan na natin siyang umalis ng payapa. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Huwag mo akong hawakan. Bakit ka umiiyak? Bakit mo pa rin piniling mag-euthanasia? Ano na lang ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko? Niloloko mo lang ako sa buong panahon, di ba? Wala ka talagang balak na magpagaling ng maayos, di ba? Patawad. Huwag kang humingi ng tawad. Hindi mo ito deserve. Sa buong panahong ito, nagmumukha lang pala akong tanga. Hindi mo man lang inisip. Ang nararamdaman ko, di ba? Xiao mo! Maaari mo bang? Maaari mo ba akong yakapin muli? Tatay. Nanay. Tatay. Xiao mo, ang nanay mo ay... Anong sinasabi niyo tungkol kay nanay? Ang nanay mo ay wala na.
Anak, kung namimiss mo siya, puntahan mo na siya. Alam ni nanay na ayaw mo siyang maging pabigat. Alam din ni nanay na pagod ka na at nahihirapan. Anak, kung gusto mong umiyak, iiyak mo lang iyan. Huwag mo nang pigilin. Ginoong Gu, pumanaw na po ang ina ni Binibining Su. Wifang, pagdating mo roon, tandaan mong hintayin ako. Sa susunod nating buhay, mag-asawa pa rin tayo. Tapos na tayo magbigay-pugay kaya tara na. Naiwan mo ito. Naaalala ko na paborito mo ang hair clip na ito. Isang hair clip lang naman iyan. Ngayong iniwan na ako ng lahat ng nagmamahal sa akin. Hindi na rin ito mahalaga. Xiao mo, ilang taon na bang may sakit ang nanay mo? 20 taon na. Napakabilis talaga ng panahon. 30 taon na kaming kasal ng nanay mo. Pero kahit isang araw ay hindi siya nakaranas ng maginhawang buhay sa piling ko. Naaalala ko noong araw ng kasal namin. Sa sobrang hirap ko ay wala man lang kaming kahit na kaldero. Pero humingi pa rin ang nanay mo ng isang kariton ng repolyo sa pamilya niya. Nung ipinanganak kanya, hindi siya nakapagpahinga ng maayos pagkatapos manganak to. Kaya naging sakitin na ang buong katawan niya pagkatapos noon. Na-diagnose ang nanay mo na may cancer. Mula noon ay palagi na lang siyang nakikipaglaban sa sakit niya ni hindi na siya nakakain ng masarap o nakatulog man lang ng mahimbing. Araw-araw siyang nagdurusa at dumadaing sa sakit. Kung may babalik lang ang panahon, sasama talaga ako sa kanya sa mga huling sandali niya. Hindi ko na siya hahayaang mahirapan pa kahit kaunti. Huifang. Gu Xingchen. Uwi na tayo sa bahay. Sa bahay nating dalawa. Sige. Ang pagkaguhit nito, parang may kulang pa rin. Sa tingin ko napakaganda nito. Ano kaya kung kumuha tayo ng photographer? Photographer? Para saan ang photographer? Gu Xingchen. Gusto kitang pakasalan. Magpakuha tayo ng wedding photos. Mag-kiss naman kayong dalawa. Sige na, kiss. Sige, ayan. Napakaganda, napakaganda. Sige, ayan. Sige, tapos na ang shoot nyo ngayong araw. Sige, tapos na ang pagkuha ng litrato. Magparehistro na tayo ng kasal. Teka lang. Xiao mo, hindi kita pwedeng pakasalan. Ako? Itinuturing na kita bilang kaisa-isa kong asawa. Mabuhay man o mamatay. Ikaw pa rin ang tanging mahal ko. Xiao mo! Gusto kong maging maayos ang buhay mo. Mayroon kang sariling buhay. Mayroon kang sariling kinabukasan. Sapat na sa akin na sinamahan mo ako. Hanggang sa sandaling ito, pagbigyan mo ang huling hiling ko. Maari ba? Xingchen. Ang huli kong kahilingan ay ang maging masaya ka.
Pangako, ayos ba? Sige, pangako. Sigurado ka bang ayaw mong sumama kaming mga magulang mo? Tita, tito. Ayaw ni Xing Chen na makita ninyo ang lahat ng ito. Dahil alam niyang magiging napakasakit nito para sa inyo. Gusto niyang manatili na lang kayo sa bahay. At alagaan ang inyong mga sarili. Ito rin ang huling hiling niya. Sige. Nangangako ako sa iyo. Magdadala ako ng ilang damit, gamot sa sipon, at disinfectant. Huwag ka nang mag-impake ng ganyan karami. Hindi naman tayo magbabakasyon. Anak, kailangan mong tandaan ang daan pa uwi. Bumisita ka lagi sa bahay. Nay, naghirap ka nitong mga nakaraang taon. Anak, sa labas kasama si Xiao mo maging maayos. Kumain ka ng anumang gusto mo. Gawin mo ang anumang gusto mong gawin. Kailangan na nating umalis. Anak, Xing Chen, mag-iingat ka Xing Chen. anak, Kailangang maging maayos ka Xing Chen. anak. Mamimiss ka ni nanay, anak. Xing Chen. Nabalitaan kong napakaganda ng restaurant na ito. Kumain muna tayo bago ang lahat. Magbabayad ka ba para sa sarili mo? Magbabayad ako kung kailangan. Ako ang ginanggo. Hindi ko ba kayang bayaran ng isang pagkain? Napakagaling. Isa siyang Chino. Kailangan mong magbigay ng tip pagkatapos mo siyang purihin. Wala akong dalang palit na pera. Bakit ka pa kakain kung ganoon? Wala kaming pera, kaya magtatanghal na lang ako. May sumasayaw doon. Ang ganda talaga. Galing. Mahusay. Uy, Gu Xingchen, tingnan mo, puro mga tagatsina sila. Hindi mo ba talaga alam na ito ay Chinatown? Naku Gu Xingchen, alam mo naman palang sa restaurant sa Tsina ay hindi kailangang magpalit ng pera. Pinagkanta at pinagsayaw mo pa ako ng matagal. Huling hiya na ako. Itinuturing naman itong pagpapakilala ng kultura ng Tsina. Nakuha mo pang maigi ang estilo ng mga matandang nagsasayaw sa plaza? Nakakainis ka. Halo, Magandang araw po, sir. Maayos na po ang inyong appointment. sige. Salamat. Sige po, paalam. Isang araw na lang ba ang natitira? Oo, Nakabook na ang hotel. Tayo na. Maligayang bagong kasal sa atin. Ay, muntik ko nang makalimutan, bawal palang uminom habang nagpapaturak. ayos lang. Sa tagal nating magkakilala, hindi mo pa rin ba alam kung ilang taon na ako? Hindi mahalaga iyon.
Ikaw ay mabubuhay ng magpakailanman. Gu Xingchen. Ipinanganak noong 1978 at matatapos sa 2025. Gu Xingchen. Mahilig sa pagbibisikleta. Ang trabaho ay isang atleta. Gu Xingchen. Isang tao lang ang mamahalin sa buong buhay. Ang apelyido ay Su at ang pangalan ay Xiaomo. Naiturok na ang unang 2 iniksyon. At ngayon ay may isa na lang na natitira. Ituloy na ang gamot. Pwede mo ba akong kantahan? Paano ko ilalarawan ang pagmamahal ko sa iyo? Dahil sa iyo ay tumigil na ako sa paghahanap. Isinulat sa gabi ng mga bituin. Itinadhana na ikaw ay ang tanging isa. Magandang araw, Presidente Su. Bukod sa pamanang iniwan sa inyo ni Mr. Gu, pati na ang sa ilalim ng inyong pangalan, na itinayong kumpanya ng pagdidisenyo ng damit. Mayroon pa siyang iniwang trust fund at mana na ipinagkatiwala niya sa akin na ibigay sa inyo pagkalipas ng 1 taon. Xiaomo, kapag natanggap mo ang sulat na ito, marahil ay 1 taon na ang nakalipas mula nang umalis ako. Naaalala mo pa ba noong una tayong nagkita? Nakakulong ako sa isang wheelchair? Nakulong sa panaginip kung saan nakakalakad ako ng maayos, ni wala akong lakas ng loob na gumising. Ngunit nang unti-unti na kitang nakilala, ang iyong mga ngiti, ang iyong talino, ang iyong pagiging padalos-dalos, pati na ang iyong makukulay na stockings, ay nagsimulang kumuha ng aking atensyon. Unti-unti ay naging dahilan ka para gustuhin kong gumising. Naging sa madilim kong buhay ay isang sinag ng liwanag na pumasok mula sa siwang ng bintana. Xiaomo, isa kang matapang at mabait na babae. Mayroon kang sariling mga pangarap. Buong tapang mong hinahabol ang mga ito. Agi mong pinasisigla ang paligid. Nariyan man ako o wala, ikaw pa rin ang pinakamakinang na bituin sa gitna ng karamihan. Kaya huwag kang magpapakulong sa lungkot dahil sa pag-alis ko. Sulitin mo ang bawat araw mo. Mamuhay ng matapang at malaya. Maaari man akong manatiling buhay ng miserable, ngunit mas gusto ko na maging malaya ka sa paghabol sa iyong kaligayahan. Kung makakatagpo ka ng taong mamahalin mo, sana ay maging masaya ka talaga. Mahal na mahal kita habang buhay. Gu Xingchen.